Welcome back again to my YouTube channel. So, Happy New Year po sa inyong lahat. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, just click the subscribe button and hit the notification bell para maging updated ka sa mga susunod kong videos. For today's video po ay isi-share ko sa inyo kung kailan ako nagpa-reband ng aking buhok after kong manganak. So, diba, tayo mga mamis, hindi na natin nabibigyan ng pansin ng ating sarili after manganak, na yung iba nalolosyang, and isa po ako doon. Kasi nga po, ay busy tayo sa bahay, busy tayo sa pag-alaga ng ating mga anak. Kaya, minsan hindi na natin nabibigyan ng pansin yung ating sarili. So, sabi nga nung ibang mga asawa ay, bakit ba kayo losyang? Bakit kayo nagpapaka-focus dun sa anak nyo? Meron pa kayong asawa, sabi nga. Kaya yon, dapat tayo mga mamis ay isipin din natin yung sarili natin. Dapat ay bigyan din natin ng pansin yung ating sarili kasi minsan napapabayaan na natin. And pwede naman natin siyang pagsabayin, di ba? Nag-aalaga tayo ng bata and then inaalagaan din natin yung ating sarili. Yun. Kaya yun po ang aking naging goal ngayon. Kaya po ako nagpa-ayos ng aking buhok kasi nga, yun nga, di ba ang buhok ang nagbibigay sa atin ng confident? Kasi kapag, yun kasi yung makikita agad sa isang babae kapag nakita ka. And, ang buhok kasi ang parang pamantayan, kapag kasi ayos yung buhok mo, ay maayos ka ng tingnan kahit wala ka pang lipstick, kahit wala ka pang makeup. Pag maayos yung buhok mo, mas presko kang tingnan. Kaya yun, naisip kong magpa-reband ang aking buhok. Yan. Nagpa-reband po ako ng aking buhok ay noong November 24, 2021. And January po ako nanganak, January 14. So, 10 months na yung baby ko bago ako nagpa-reband. Kasi, noon pong ay ng mga 3 to 5 months nalagas po kasi yung buhok ko. And natakot ako baka kasi kapag pinariban ko siya after 6 months, kasi sabi after 6 months daw pwede na daw yun, ligtas ka na daw sa benat kapag ganon. Nalagas yung buhok ko, kaya hindi agad ako nagpa-reband ng buhok. Pinalipas ko muna yung panlalagas. Kasi kita ko talaga sobrang dami niya nalalagas. Then, yun naman daw panlalagas ng buhok ay normal lang naman daw yun after mga anak. Kasi nga, siguro na-stress yung katawan natin. Na-stress tayo sa pag-aalaga, sa bahay, yun. Kaya siguro nalalagas ang ating buhok. Tinanong ko naman dun sa mga friend ko na nanganak, yun, nalagas nga daw yung buhok din nila. Yun. Kaya hindi rin naman ako masyado nag-alala sa akin nung nalagas yung buhok ko. Kasi ganun daw talaga kapag nanganak, nalalagas daw talaga ang buhok. Ayun, 10 months po ako bago nagpa-reband. And yun, pwede nyo din siyang gawin. Palipasin nyo din muna yung panlalagas ng buhok nyo. Ayan, masama din naman magpa-reband ng buhok after manganak, yung 3 months, yun, medyo delikado pa yun kasi kapag kasi daw tayo ay nanganak, ay open lahat ng pores natin. So, masyado kasi mainit yung pagpapa-reband, talagang ang init ng plancha, tapos yung gamot pa na inilalagay, baka pasukin ng init yung ating katawan. So, makasama pa sa atin. So, palipasin muna natin. Wag muna tayo magpa-reband for safety. Pero, sabi nila, pwede daw tayong magpagupit kasi wala naman yung connection doon sa pagpapagupit. Maliban na lang kung tayo ay gagamit ka ng mga gamot, yung may mga chemicals na makakasama sa ating katawan. Kaya, yun, ipusod muna natin yung ating buhok hanggat hindi pa tayo nagpapa-reband, nagpapaayos ng ating buhok. And nung nakaraan, itinuro ko din sa inyo yung ginagamit ko sa aking face. Syempre, hindi lang naman dapat yung buhok natin ang ayusin natin. Syempre, yung face din natin, and alagaan natin ang ating katawan, alagaan natin ang ating sarili.
bilang nanay, tayo ang inaasahan ng ating pamilya sa ating tahanan, ng ating mga anak. So, dapat alagaan din natin ang ating sarili. At the same time, habang inaalagaan din natin sila. Yun lang po mga mamis. Thank you po sa panonood ng aking vlog. And don't forget to click the subscribe button pag hindi pa po kayo nagsusubscribe, kung bago pa lang po kayo. And hit the notification bell para po maging updated po kayo sa mga susunod kong videos. Yun lang po. Marami pong salamat!